Hello, magandang gabi sa inyong lahat. So, napa-content ako. Actually, may video na dapat ako ngayon. Kaya lang napa-content ako dito dahil may sinabi na naman si Tito Norman, no? Mamayang pusa ko po to, ah. Baba ka muna dun, bebe. So, sige, diyan ka muna. Mamayang 10:30 yata, I think, may live ako. Kasama ko si Irvlog sana. Mamayang 10:30 ha. Kasi ganito mga men, may mga pahayag si si Tito Norman na ano na naman, hindi ko alam kung kung sinasadya niya or gumagawa siya ng dahilan para sabihin na alam mo yon na siya yung panalo or ano. Ngayon, tingnan natin yung katotohanan, no. Ako alam ko yung naririnig ko yung yung mga nangyayari at yung totoong nangyari. Kaya lang, hindi ko pwedeng i-discuss dito Hindi ko siya pwede i-discuss kasi baka masubjudice Pero, intayin natin ang mga authorized na mag-ano niyan, na mag-explain niyan, si Puginius, lalo na si MG. Siyempre may guidance sila ng ng abogado or alam nila yung dapat ilabas sa hindi. Kasi kami baka mamaya, bagamat alam ko, no, mamaya may magalit, 'di ba? Baka yariin tayo. So, wait lang may tanong ng tanong, ano daw ba to? Kasi dito naka-display dati yung laruan ko. Lightsaber po to. Lightsaber to Yan yung nakasabit dito. Kasi display dati to ng mga collection ko sa likod Hindi ba nag-migrate ako sa taas? Naiwan to sa baba. Anyway, continue tayo, no? Lagay ko na lang to dito. So, saan ba? Ito yung unang video. Inaano ko, hindi pala ito yung mouse, ito pala. So, ano to video na to? Galing kay irrelevant daw yung ito. Irrelevant daw ang PSA birth certificate, sabi ni Norman. Okay, sabi mo yan sa korte kay judge sa next hearing para mabilis ang hearing. Dapat ito rin dapat hindi niya rin to hindi niya pinag-uusapan kaya lang may nagtatanong, 'di ba? Hindi niya kayang kontrolin. Ang 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 weakness ni Tito Norman, ayaw niya kasing magmukhang weak Kaya pag tinatanong siya, kahit pwede niyang iwasan, ayaw niyang magmukhang weak sa harap ng tao. So, panoorin natin 'to, sasabihin niya dito. Dito. O idol, paano ka kukuha ng PSA? Need mo ng totoong birth certificate. Ay, problema ko na yun. Hindi mo na problema yun. Tanga, nagpapaniwala ka kasi sa kwentong ko. Zero Kwentong kotsero, ang dami na napatunayan sa sa mga kinikwento laban sa'yo. Ang kwentong kotsero, alam mo kung 40 million na humanitarian. 'Di ba? 'Yun ang kwentong kotsero. Kwentong kotsero, pinanganak kang super yaman. Kwentong kotsero, trilyonaryo ka. Kwentong kotsero, ano pa ba? Prinsesa ng Cordillera ang nanay mo. Ano pang kwentong kotsero? Yung Alex Bongkayaw Brigade, pinalitan na ng FLM Brigade. Naalala niyo yun, yung sa BGMP yung kinikwento niya na pinalitan na daw ng FLM Brigade ng Alex Bongkayaw Brigade kasi nakilala siya ng mga taga Alex Bongkayaw Brigade doon sa Oblo. O isa pang kwentong kotsero, may utang sa'yo si Manny Pacquiao. 'Di ba? Tapos, sasabihin mo sa mga audience mo, nagpapaniwala sa kwentong kotsero. Well, tingnan natin, no? Malay mo naman totoo na kwentong kotsero lahat. Tingnan natin sa dulo. Pero, alam mo, bilib ako sa confidence nito, no? May talent talaga si Tito Norman na pag siya yung nagsalita, kahit minsan, no,
alam mo na sa sarili mo na yung tama yung sinasabi mo, alam mo, magkakaroon ka pa rin ng duda sa sarili mo, wait lang. Alam, sa confidence niya kasi, no? Sabi niya, kwentong kutsero daw yon. Kasi sa kwento ko, zero eh. Problema ko na yun, eh, hiningi ng korte, di mag-provide. Ganun lang kasimple yun. Ang korte, hindi mo pwedeng lokohin ng korte ko. Correct. Yan. Kung ano totoo, ibibigay mo sa korte yan. Correct. Ano ba yung ibibigay mong totoo doon? Yung ano? Yung sa anti-alias mo, may ruling nga doon na ano eh. Na sinasabi spurious yung birth certificate mo eh. Kasi feeling ko, no? Feeling ko, ang ibibigay niyang instead the birth certificate, ang ibibigay niya siguro yung ruling ng anti-alias niya. Kasi feeling niya, dahil na-reverse yung anti-alias niya, na-establish na siya ay FLM. Di ba? Pero ang anti-alias kasi, never naman tungkol yun sa tunay na pangalan eh. Ang anti-alias law, o yung illegal use of alias law, tungkol yun sa ano, sa paggamit mo ng alias sa transaction. Di ba? Bawal yun. Yun, hindi naman bawal magkaroon ng alias eh. Ang daming gumagamit niya ng alias, yung mga celebrity, di ba? Hindi naman yun ang tunay na pangalan nila eh. Pero pagdating kasi sa legal na transaction, syempre, yung sa tax filing nila, sa ano, malamang tunay na pangalan yung gagamitin nila. Pero pagka yung sa entertainment lang, 'di ba? Kasi may purpose yun eh. Bakit gumagamit ng alias ang mga celebrity? Siyempre, unang-una sa security nila, 'di ba? Hindi sila matitrace. Or halimbawa para tahimik lang ang private life nila, ganon. Pero kung pagdating sa mga transaction, let's say bibili ng properties, bibili ng hindi siya tawag dito. Hindi siya pwede na yung alias yung gagamitin mo. So feeling ko lang ha, I could be wrong, no? Feeling ko yun ang yung anti-alias eh. Para ma-prove na Marcos eh. Nakalagay nga doon sa ruling nun na spurious yung birth certificate mo na na Marcos. Oo. Wala pagkakwentong kutsero, sasabihin lang, PSA yan, Republic ka. Ano to? Ano revoke ang PSA? Cancelled. Ano sa korte? O, di ba? Pag korte ang humingi, ibibigay natin. Ibibigay natin lahat sa korte. Utos nga ng korte, sabi ko nga ako. Anong ibibigay ang lahat? Isa lang ang hinihingi, birth certificate. Ano, ibang proof ang ibibigay mo? Ano ba, sir? Lahat sa korte. Utos nga ng korte, sabi ko nga ako. Ano pinag-uutos ng korte, gagawin natin. Pag sinabi ng korte, Correct. ganito gawin mo. Magdagdag ka. Gagawin natin. Ano magdagdag? Wala namang sinasabi magdagdag. Ang sinasabi, birth certificate mo. Walang patumanggi. On the spot. Di ba? Ganun kasimple. Di ba? Di ba kahiya-hiya sila? Tinatap nila irrelevant. Di ba? Irrelevant na ang tinatopic. Irrelevant yung PSA. Identity mo yun, sir eh. Bukod sa irrelevant na, nakuhiya sila. Sila, basta tayo, doon po wala. Di ba? Ayun po. Pero alam mo, sa totoo na, may makukulong ka. Sabay pihit niya doon sa may makukulong ano. Di ba, men? Hindi, paano mo masabi may makukulong, ikaw ba yung judge? Dadaan pa rin sa ano yun eh. Dadaan pa rin sa hurado yun eh. Isa sa mga dapat matutunan natin lahat ano. Siguro pwede ka mag-forecast. Sabagay, nagpo-forecast siya no, pero yung masisiguro mo ka mo na makukulong,
base pa rin sa ano, sa judge 'yun. Pero alam mo, sa totoo lang, may makukulong talaga. Sabay pihit niya ano, may makukulong. May makukundi. Oo. Ako talaga. Wait lang ha, may mako-convict. May kinasuhan ka na ba na ano, na umakyat na sa korte? Alam ko fiscal levels pa lang eh. Yung unang inano mo, yung unang sinampa mo yata, 'di ba na-dismiss yung sa Isabela? Fiscal levels kasi yung ano eh, yung sinasabi mo, tapos sabi mo may mako-convict na agad. Wala pa namang ano eh, nasa korte eh. Yung sinampa niya ha, sinampa niya na kaso. Baka mamaya ang sabihin na may na-convict na si Susan Yance. Hindi, iba yung nagkaso kay Susan Yance. Pero yung sinasabi niya na may mako-convict, ni wala pang ano eh, I don't know kung may aakyat sa korte na yung mga sinampa mong kaso. Pero sabi mo may mako-convict, ano ba? Ako talaga. At hindi ako yun. Hindi ako yun. Pero may makukundi. Oo. May madidispar pa ka eh. Oo. Hindi pa nga ano eh, wala pa nga na ifa-file dun sa sinasabi mo eh. Si Sir naman eh. Si Tito naman eh. Inaano mo na naman yung mga tao, Tito eh. Diba? Ano yung muna doon sa prosecutor level? Hindi pa na ano, alam mo na agad may mako-convict. Anyway. Next no. Dito ano eh, ramdam na ramdam niya na to eh. Ang pangit na salita na ginawa nila, pagbabayaran din nila. Ganun lang simple. Yung mga maanghang daw na salita na ano nila pagbabayaran daw. Hindi naman porkit nakarinig ka ng maanghang na salita, 'di ba? Ay pwede mo nang kasuhan. Sometimes may mga bagay ka talaga maririnig na masakit eh. Na wala kang patutunguhan, narinig mo kasi yung totoo. 'Di ba? For example, no, sinabi na fake yung birth certificate mo na ginawa. Halimbawa lang ha, fake yung birth certificate mo, eh yun ang pinaninindigan, masakit para sa'yo yun. Maanghang para sa'yo yun. Pero it doesn't mean na pwede mong kasuhan yung nagsabi nun, di ba? Na fake yung birth certificate mo. Or halimbawa, kapag sinabi na yung nanang mo nakatira sa bukid na hindi mo man lang mapagawa ng magandang bahay, maanghang din sa'yo yun. Si Tito Norma naman eh. Yeah. Yung paganto-ganto niya, no? Artificial eh. Oh. Yeah, malay nyo, isa-dalawang araw sa mga darating na panahon, sila na ba ipakulong? Isa o dalawang araw. Wala pang lumalabas na ano men eh. Na result yung sa prosecutor level eh. 'Di ba? Kung may possibility na makulong, hindi yung kalaban mo. Ikaw 'yon. Kasi nakita ko yung condition eh. Ikaw 'yon yung may ano, yung may taning na kailangan matupad mo, 'di ba? Sa bagay na ano naman eh, na nalalathala na naman nila Ma'am Veron yun eh, yung hipag ni MG. 'Di ba? Ikaw yun. Walang ganun sa kalaban mo. Kalaban mo nga relax na relax lang eh. Ikaw nga stress na stress sumagot sa mga tanong sa'yo ng mga ganyan. Oo. Magsama-sama naman silang lahat. Hindi quits. Ganun lang yun. At maniwala po kayo, at sa hindi, ay hindi ko isusuko ito. Oo. Ika nga,
ibaliktarin man ang watawat, maghalo man ng balat sa tinalupan, magkira man ang hayop sa lupa. Di ba? By saying na hindi niya isusuko ito, meaning nasa mabigat na laban siya talaga. Nararamdaman niya na yung pressure. Ika nga dito sa caption ni Fujinius, parang nararamdaman na ni Tito Norman daw yung parating. 'Di ba? Yung by saying na hindi ko isusuko ang laban, meaning nasa mabigat na laban talaga siya. May possibilities ng pagsuko, pero hindi niya isusuko. 'Di ba? Kung ganoon mag-analyze ng words kasi kung confident 'yan, hindi siya magsasalita ng ganyan na hindi ko isusuko ang laban. Ibig sabihin, may possibilities na isuko niya, pero hindi niya gagawin. Ganun po mag-analyze ng sinasabi. Kasi kung halimbawa, ilyamado siya, yung talagang wala, hihintayin ko na lang ang pagkakulong nyo, ha? Ganyan magsalita yan. Or, gawin nyo na lahat. Pero yung sabihin, hindi ko po isusuko ang laban. Talagang meron kang laban na hinaharap na seryoso. Yun ang interpretation. Lahat ho ng mga pangit na salita na ginawa nila, pagbabayaran din nila. Ganun lang kasimple. Unang-una, sila naman ho yung pumastos sa atin, bago naman tayong gumante. Sila daw unang bumastos bago siya gumante. Well, yung kay MG, kinontent ka lang naman. I don't know, subjective naman yung subjective naman yung pagsasabi ng silang unang bumastos sa akin. Subjective, no? Subjective. Pananaw niya yun Pero yung nagkaso, ikaw yung una nagkaso. 'Di ba? Tapos, niretaliatan ka lang. Dahan nga lang, nauna tayong nawaran. Okay na po yun. Ayos na po yun. Di ba? Pero yung sa kanila, mukhang mabigat-bigat ang conviction. Sabi ko ng abogado ko, mukhang bupuno ko sila ng 6 na taon doon pag na-convict sila. Ba't abogado mo yung magsasabi? Dapat judge. Dapat judge yung magsasabi ng Tito Norman. Yun yan. Di ba? Tama ha, wala pa doon sa mismong mismong korte yung mga sinampa niyang kaso Pero nagsasalita na yung abogado niya na magbubuno daw ng 6 months. I could not see any logic in there, seriously. 'Di ba? Yes! Yes, it is. Yes, it is. Di ba? Ganun lang. Basta wala tayo sasabihin pangit sa kanila. Bahala sila sa buhay nila. Pag may sinabi sila pangit, maganda nga, itamay na nila lahat. O, para... Yung kapatid mo, ang daming sinasabing pangit sa'yo, Tito Norman. Yung kapatid mo. Ay, kung ako, ididemanda ko yun si Tito Jam. Di ba? Ang daming pangit na sinabi sa'yo ng kapatid mo, Tito Norms. Pag may sinabi sila pangit, hindi dagdag kaso na naman sa kanila. Ginagaya niya yung pattern ni MG, na pag may sinabi daw pangit. Hindi hindi siya hindi siya tawag doon. Hindi siya basihan na pag may sinabing pangit kakasuhan mo. Kung ganun lang, di wala nang nagsabi ng totoo sa atin lahat. Kahit sa politics, 'di ba? Gusto naman Tito Norms. Ito regarding do sa permanent address. Kapatid, meron pong ipinag-utos sa atin ang hukuman na atin namang ginawa. Pag-usapan na ba natin to? Kanina sa umpisa ng Sige na nga, ulitin na lang natin. Ano ba to sa permanent address? Kapatid,
ah, meron pong ipinag-utos sa atin ng ang hukuman na atin ho namang ginawa. Na kung saan siguro sa tingin ng korte na tama. Anong siguro? Anong siguro, sir? Siguro daw. Na kung saan siguro sa tingin ng korte na tama nga naman na kung saan ako nakatira walang permanente. No permanent address. Kaya naman ho ako nagpalipat-lipat ng titiran dahil ho sobrang hinaras nila ako doon sa 3 bahay na nilipatan ko. Di ba ano nga, ang sabi mo, hindi ka naman stressed. Ang problem kasi, Tito Norman, ganito. May mga evidence kasi na ini-invite mo sa bahay mo eh. O, pumunta kayo dito, pumunta ka dito. Tapos pinuntahan ka, harassment na. Yun kasi yung problem doon, Tito Norman. In-invite mo sila doon eh. Sa'yo nang galing yung idea na puntahan ka doon. At habang sinasabi mo yon, confident ka at mayabang ka nung time na yon. Kaya pinuntahan ka. Tapos ito, no, may sasabihin siya dito eh. Meron pong ipinag-utos sa atin ng ang hukuman na atin ho namang ginawa. Na kung saan siguro sa tingin ng korte na tama nga naman na kung saan ako nakatira walang permanente. Kaya naman ho ako nagpalipat-lipat ng titiran dahil ho sobrang hinaras nila ako doon sa 3 bahay na nilipatan ko. O, alam naman natin yon. Pero hindi na ho natin ipapaliwanag sa korte. Basta kung ano ang pag-utos ng korte, sundin na lang ho natin ng buong puso. Ganun lang yun. Sabi ko nga, basta inutos ng korte, gagawin natin. Pag sinabi ng korte, kailangan namin ito. Ibibigay natin. Ito nga, ibibigay natin. Ganun lang yun. Sunod po tayo kung ano yung pinag-utos. Yung nagdadahilan ka na ano no, kasi kaya naman nagawa yun kasi dahil kailangan magpalipat-lipat kasi hinaras ka. So lumalabas, natalo ka nila MG. Pagdating sa mga ganyang bagay, weak ka? Yun ba yung ibig mong sabihin? Na kailangan mo magtago na magtago? Eh kung tutuusin, kung powerful ka, ikaw dapat yung, alam mo, at hindi lumilipat ng bahay si MG eh. 'Di ba? By this time, dapat alam mo na kung saan nakatira si MG. Dun sa kasuhan nyo, makikita mo na yata ang address ni MG dun eh. Ikaw nga dapat ang sumusugod na eh. So meaning, if ina-admit mong naharas ka, ina-admit mo din na weak ka. Ganun ba? Mahina kang nilalang. Kaya iwas ka ng iwas. Kasi sometimes ang dinideklara mo sa mga vlogs mo, matapang ka eh. Don't get me wrong ha. Kahit ako din, let's say hinaharas ako, at may pagkakataon akong lumipat ng bahay, lilipat din ako. Siyempre, natatakot din ako sa seguridad ko eh. Or sa pamilya ko, if meron man, di ba? Na ayoko madamay sila. Or kahit ako mismo sa sarili ko. Siyempre, sino naman ang gusto na na may mangyaring masama sa iyo, 'di ba? Lalo na pag hinaharas ka. Tapos alam kung saan ka nakatira. Nakukuha ko 'yon. Walang mali doon eh. Yung umiwas ka dahil feeling mo hinaras ka, walang mali doon. Pero ang mali kasi dito, ang projection mo sa public, ang tapang-tapang mo. Ikaw yung nag-i-invite na pumunta ka dito. Kung matapang ka talaga, pumunta ka dito. Gumaganon ka eh, tapos nung pinuntahan ka, ngayon sasabihin mo maglilipat-lipat ka kasi hinaharas ka. Ibig sabihin, napaka-weak mo pala. Compare dun sa kalaban mo. 'Di ba? Nakuha nyo mga men. Kasi kung strong ka, strong igorot at work ka, abay, kahit sumugod sila dyan, isa-isahin mo sila na
yung mga Lala Move na nagpapa-deliver sa ng ano, "Ay, di mag-deliver kayo." Si ano nga eh, sino nga yung sa Manila, yung si Boy Dila, yung nag-viral na yung sa piyesta ng San Juan. 'Di ba kung ano-anong mga pinagdi-deliver sa address nun? Hindi naman umalis yun eh. 'Di ba? Yun ang ano sa'yo, yun ang parang medyo alanganin kasi sa'yo, Tito. Yung sinasabi mong ganon. Kaya, ano ba, for the sake na mailusot mo yan sa korte, aaminin mo na weak ka? Mas weaker ka dun sa kalaban mo? Or aaminin mo yung, o sasabihin mo na strong ka, hindi mo malulusutan yung palipat-lipat ng address mo. Mamili ka sa dalawa. 'Di ba? Pero sa pagkakaalam ko, hindi ako ha, kasi naman ayaw pang i-discuss nila po genius yun. 'Di ba? Ibig sabihin, sa pagkakaalam ko, hindi naman kini-question kung bakit ka palipat-lipat. Yun lang ang masasabi ko. Kaya irrelevant yung sagot mo na kaya ka palipat-lipat eh kasi hinaharas ka. Iba yung tanong eh. Kasi sige bibigyan ko ng hint, may nadiskubrihan na yata, no? Ayoko mag-confirm eh. May nadiskubrihan na parang hindi ka nagsabi ng totoo regarding do sa address mo. Di umano ha. Mas magandang ang mag-ano nito yung mag-explain nito yung talagang ano doon. Hindi, binibigyan ko kayo ng hint kasi iba yung pinararating niya sa tao eh. Pinararating niya kasi sa tao, parang kini-question siya kung bakit palipat-lipat siya ng address. Kaya ang sagot niya, eh, hinaharas kasi ako eh. Hindi, iba yung kini-question sa'yo. Anyway, pagpatuloy natin. Pero mukhang sa mga darating na panahon, ay mukhang mababaliktad naman ang sitwasyon. Talagang inaano niya, no? Tineturn niya yung time. Mukhang napakaganda ng mga pangyayari. Oo. At hindi ko tayo papayag na basta na lang durugin, yapakan yung ating karapatan. Oh. Self-defeating na naman yung tono niya. Parang sinasabi niya na talagang dinudurog siya ngayon. Pero hindi siya papayag, di ba? Ano eh, hindi niya rin makontrol yung bibig niya sa tunay na estado niya ngayon. Hindi ko tayo papayag ngayon. Alam niyo yun, hihiyain tayo ng walang kalaban. Yung tatanggalan tayo ng karapatan sa patas na pagpapahayag. Hindi ko tayo papayag. Wait lang ha. Paano tinatanggalan ka ng karapatan sa batas na itinatarong ka nga. Pinapasagot ka, pinapakomply ka eh. Ibig sabihin may pagkakataon na binibigay sa'yo. Di ba? Nakikigets nyo mga kababayan ko? Inaano ka nga eh, binibigyan ka ng pagkakataon na mag-submit. Kasi kung hindi ka binibigyan ng karapatan, hindi ka pagsasubmitin ng kahit na ano. Papayag mo. Kakaining-itik lang ang pumapayag sila ng pag yung nilalabag na yung ating karapatang pantang, hindi tayo papayag. Tahimik na lang po tayo kasi may korte yung nag-uutos eh. Hindi ka tahimik, nagsasalita ka. So tahimik po tayo regarding na. Pero yung pananahimik ko po at yung kadadala nila, hindi ho ibig sabihin tayo natutuwag sa amin. Maaaring kung nagpapalakas na lamang po tayo. Oo, yun. At malay nyo, isa-dalawang araw sa mga darating na panahon, sila na ba ibakulong? Oo. Magsama-sama naman silang lahat. Di quits, ganun lang yun. At maniwala po kayo, at sa hindi, ay hindi ko isusuko ito. So, inulit lang yung statement kanina. Anyway, mga kababayan ko,
Ano masasabi nyo dito sa madamdaming pahayag ni Tito Norman Mangusing? Yan lang po, no? Magandang gabi sa inyo lahat. Bye-bye.